Breaking news po. Grabe, nasabon at talagang kinulata ni Senador Marcoleta itong isang construction company na St. Timothy Construction na kasabwat ng DPWH sa mga ghost project. Nako po mga kababayan, dito po talagang lalabas po ang tapang at talino ni Senador Marcoleta na sa kanyang panahon hindi puro daldal gaya ng ibang senador, mga walang sense yung mga sinasabi. Ngayon po pakinggan po natin mga kababayan ang tindi ni Senador Marcoleta. Napakatalino, talagang seryoso sa kanyang trabaho. Eto na po. Ready ba yung isang slide natin para makita lang yung ikaroon tayo po ng idea kung ano yung revetment. Ito kasing binisita po ng Pangulo, embankment po ito, diki po ito eh. Yung embankment po, pangkaraniwan pagka diki, ginagamit din kahit na mga tricycle lang, mga motor nakakadaan. Pero dapat merong slope protection yun eh. Pagka yung embankment lang, pagkatapos yung binaon yung bakal, wala pa rin, magigiba yun. Ready po ba tayo doon sa isang slide? Para magkaroon. Ayan po. Ano po yung tawag dyan, Secretary Bunuan? Di ba revetment yan? Revetment, Your Honor. Ayan po. Ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin. 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This is supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tsakin mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Some say things never change. They're not built it. Alam nyo mga kababayan, itong DPWH na ito, kailangan managot din ito. Dahil talagang matindi ang ginawa nilang pang-aabuso at pangbabasto sa taong bayan, mga kababayan. Napakalupit ng kanilang ginawa. Mga baboy. Talagang mga baboy kayo, mga hinayupak kayo. Anong ginawa nyo sa pera ng bayan? Kinain nyo at talagang binigas nyo ito. Grabe talaga mga kababayan. Kung walang Senador Marcoleta, lalabas ba ito? Mga kababayan? Lalabas ba itong mga ganito pag walang Senador Marcoleta? I doubt it. Sa dami ng mga lumabas na mga chairman ng Blue Ribbon Committee ni isang flood control na wala pong lumabas sa investigasyon. Nako, yari kay Senador Marcoleta. Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo? Para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan eh. Meron tayong kasabihan, Chair Erwin, the picture paints 1,000 words. Dito po, hindi words, pera ang nakalagay. 80% lupa plus 15% semento, 5 plus 5% pera, 5% bakal, ano daw, Chairman? 5% bakal. Oo nga, equals? This is a microcosm of the projects. I think this completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya
Wala po talagang mangyayari sa mga projects. Ang contractor po nito ay St. Timothy Construction Corporation. Nandito po ba ang representative? Ang sinasabi ko po yung kalumpit. Hindi ko po sinasabi ito. Ito ano lang po ito. Ibang project po ito. Pinakikita ko lang para magkaroon po ng idea ang mga kababayan natin kung sila'y sumusubaybay sa atin. Pero yung sinasabi natin sa Kalumpit, Bulacan kanina, ang contractor po, ito yung embankment, is St. Timothy Construction Corporation. Meron po bang representative ngayon? Dito mga kababayan, yung may-ari po ng tinatawag na St. Timothy Construction Corporation, ito po yun sa taga-Pasig po ito yung Maria Roma Angeline Rimando. She's often referred to as the authorized managing officer. Ito po mga kababayan, siya pala ito. Itong Timothy Construction. Nako po mga kababayan. Iisa lang ito ginugel ko Ituloy po natin. Grabing mga buhayang ito, mga kababayan. Ang tindi ng mga kagaspangan. Binastos nila ang taong bayan. Nakakatakot ang mga ito. Mga swapang, mga bukatot, mga matatakaw. Grabe. Mga congressman. Buhaya. Mga commissioner. Project ng gobyerno. Sila din ang mga contractor. Grabe mga kababayan, mga kabukatutan ng mga ito. Nakakahiya. Ito. Roma Angeline. O yun, The nasabi ko sa inyo, representative Roma Angeline. is one Miss Maria Roma Angeline Rimando. Nandyan po ba kayo, Madam? Ito yata yung mga nagkasakit. Nawala po kayo? Kanina po. Wala. Nagkasakit yata. Wala pala sila. Mga nagkasakit. Before we continue, let me acknowledge the presence of Senator Joel, our Majority Leader. Thank you. Before I continue, some of my colleagues would like to make short opening statements, no longer than 2 minutes. Please. Let me acknowledge also the arrival of Senator Bam Aquino. Any one of my colleagues who want to... Alam nyo ba mga kababayan, dito sa parteng Bulacan, nag-surprise sa visit itong si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo bang mga nakita niya? Puro kangkong, puro matatalahib, na walang mga pader. May mga pader, wasak-wasak mga kababayan. Talagang napakaraming ghost project dito sa Bulacan na nabayaran na ng gobyerno. Pero anong ginawa nila mga kababayan? Sabi nga po dito, makakasuhan po ng economic sabotage. Yung mga kontraktor. Paano naman yung mga congressman? Kung dito mapatunayan mga kababayan na talagang itong mga congressman na bukatot, na mga sugapa, mga buhaya, dapat makasuhan din. Wag lang yung mga kontraktor dito. Pati DPWH, kasuhan nyo din. Dahil, sinasabi po ng iba mga kababayan, kasabwat din daw sila. Sila din. Yung mga nandyan, district engineers, congressman, mga opisyal ng DPWH,
kasama rin ang LGUs, kasabwat din. Sila po, kanila din yung mga gumagawa ng mga kontraktor. Nako po, mga kababayan, grabing katakawan ito. Malupit. First one to arrive. 2 minutes, sir. Thank you. 1 minute lang, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, good morning. Good morning, everyone, our resource persons. Good morning po. I just would like to quote the very famous impression made by our majority leader, Senator Joel Villanueva, that according to him, na kung itong ating flood control funds, no, pondo na dedicated to flood control, divided by the number of days in 1 year, which is 365 days, it will amount to 1 billion pesos per day government expenditure dedicated to flood control projects only. So, sa ordinaryong tao, pag ito'y kanilang narinig, talagang lalong-lalo na, including me, at lalong-lalo na yung mga taong kasalukuyang nabibiktima sa mga baha. Iniisip nila na sana yung 1 billion a day na yan, binigay na lang yan sa amin at kami na ang gumagawa ng flood control dito sa aming lugar para ma-mitigate yung sitwasyon na ito. But anyway, we are not entirely blaming everything to the projects. Meron tayong, we have a plethora of reasons bakit nangyayari ito. Meron tayong climate change. Meron. Mga kababayan, mag-comment lang ako ha. Senador Bato, sana po gawin nyo po ito. Sabi na rin ni ni Mig Subiri. Mula po sa congressman, yung ng GAA, yung mga nag-insert ng mga budget, mula po sa mga congressman, sa DPWH, LGU, kasabwat ng mga kontraktor, meron pong mga peke na kontraktor dyan, na mga tanim lang, mga dami. Pero ang may-ari po ay mga congressman. Sana po, i-take note nyo po yan. Sana wala pong sasantuhin dito. Kasi yan ang gusto ni Senador Marcoleta. Meron tayo sinasabing yung reclamation and other reasons. Pero yun nga, sa ordinaryong tao, kailangan maklaro natin ito. Kaya ako, personally, for myself, and I hope the chairman and the rest of the members of this committee would share with me in my quest na sana, during this hearing, ma-establish talaga natin ito for the benefit of our people na nanonood ngayon. Number one, these are not ghost projects. Number two, sana ito mga project na ito ay hindi ito yung quasi-physical and quasi-spiritual. Meaning yung project na sinimulan lang pakilang tao, then afterwards, pinabayaan, wala nang nangyari. At kung number three, kung ito ay talagang ang estado nito mga proyekto na ito ay fully implemented, physically implemented, did it serve its purpose? Bakit patuloy pa rin yung baha? So, yun po mga Mr. Chairman, ang gusto nating malaman today, and I hope that all our resource persons would cooperate 100% in this. Sana po, Senador Bato, sa mga susunod na araw, meron kayong congressman na mag-isa. Yung mga ipapatawag, wag lang po yung mga kontraktor. Kasi yung mga kontraktor na yan, sabi po ng iba, hawak ng mga congressman. Senador Bato, parang awa nyo na. Nakakaiyak na po ito. Alam po ni Senador Marcoleta ito, alam ko, malinis po ang ginagawa nyo dyan.
Pero sana sa mga susunod na araw, may mga congressman na magigisa dyan. Nakakabwisit na po eh. Ba't mga puro construction na mga ini-interview nyo? Mga kontraktor, ba't walang congressman? I-reaction ko lang po kasi sinasabi ng mga netizen eh. Sa Senate investigation. Because itong mga aming committee ng Blue Ribbon Committee, we are not witch hunters here. We are not ghostbusters. We are truth seekers. So in our quest for the truth, sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato. Following the order of arrival, I will call on Senator Rapi Tulfo for his 2 minutes. Maraming salamat, Rapi. maraming salamat, Mr. Chair. Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano. Oh, wait lang mga kababayan ha. Ito na naman si Tulfo. Sana ngayon, Senador Tulfo, patunayan mo naman na nagtratrabaho ka. Kasi ang dami ng mga imbestiga mo na pinaggagawa, lalong-lalo na sa mga PCSO, mga PhilHealth, walang nangyari. Sana ngayon, panahon ni Senador Marcoleta, sana po, isa ka na sa kasama. Kasi mamaya, puro daldal na naman tayo, Tulfo. Ganon din yung kapatid mo. Pag mga issue ng mga away mag-asawa, ang galing-galing mo. 'Di ba? Pero dito, sa pagkakataong ito, sana, katulong ka na din. Hindi yung puro pasikat, puro padaldal. Kaya ka nababash ng netizen eh. Saka yung kapatid mo, si Erwin eh. 'Di ba? Pag mga wala kayong kibo. 'Di ba? Tuloy natin. Paano po mahilentulad sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, china-chop-chop at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and program sa Region 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagangalan Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60% kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigay ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga ganito, mga kababayan, redundant na ito eh. Dapat ang tumbukin nyo. Alam na namin na malaki na mga kinita. Yung pinapalabok-palabok nyo pa yung mga sinasabi nyo dyan. Ba't di nyo nalang i-direct yung totoong issue dyan? Diyos ko Lord, mga kababayan. Alam natin, binubusisi nyo, pero ang dami nyong palabok. Hindi nyo nalang direktahin. Diba mga kababayan? Ano ito? Para lang show up lang. Diyos ko naman, Tulfo naman. Yung mga kontraktor
of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR o VAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan Bids Awards Committee. Dapat dito mga kababayan, tinutukoy na yung mga pangalan ng mga tao. Mga kababayan, tapos gumawa kayo ng ipunin nyo sila, gisain nyo dyan sa, sa Senate hearing na yan. O ano masasabi nyo po mga kababayan? Bakit wala pa tayong nakikitang isang congressman dyan sa Senado na mag-isa? Ilang araw na ito, naiinip na kami. Senator Tulfo. Naiinip na po kami. Ano ito? Puro investigasyon na lang. Kaya minsan si Senador Marcoleta naiinip sa inyo. Puro kayo palabok. Direktahin nyo na yung mga punto nyo. Di ba mga kababayan? O, anong masasabi nyo dito? Magkomento po kayo mga kababayan kasi nakakabwisit na po. Talagang yung mga bukatot, mga matatakaw na ito, talagang pinaiyak nila ang taong bayan. Pinatay nila ang taong bayan. Yung hirap po na naagos, nasira ng baha yung bahay mo. Yung kalsada, baha, grabe, nakakaiyak po. Kaya po mga kababayan, makisama po tayo sa mga isyong ito. Kasi tayo po ang apektado dito. Kaya Senador Marcoleta, umaasa po kami sa iyong pangunguna sa pag-iimbestiga sa iskandal ng mga kurakot na mga ito, lalong mga congressman na kontraktor, itong mga kasabwat ng DPWH, sana po may makulong. Hindi lamang po sana wag magaya ito sa mga dating mga investigasyon, walang nangyari. Pero naniniwala po kami kay Senador Marcoleta kasi nakikita po natin ang kanyang sincero para pangunahan ang malaking korupsyon na ito sa bansang ito. Salamat po ng marami. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like at isang share po at isang subscribe. Maraming salamat po mga kababayan.